Good day mga kanegosyo. Negosyong merienda naman tayo. Focus in one. Banana Q lang ang tinda. Bakit mas kumikita pa yan kumpara sa ang dami mong tinda? Eto, tapusin mo tong video ko, sigurado marami kang matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo palang DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Banana Q lang ang tinda. Kwento ko lang mga kanegosyo, way back 2015, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. Sa Quezon City po yan mga kanegosyo. Nagbo-boarding house lang ako dyan mga kanegosyo kasi taga Cavite ako. Ang natutunan ko sa pagsasari-sari store mga kanegosyo, isa sa mga natutunan ko, at isa din sa dahilan kung ba't nalugi yung una at saka pangalawa ko negosyo, wala akong focus in one. Sa sari-sari store, ang dami mong tinda, wala kang focus in one nun. Pangalawa, hindi mo siya may scale up sa level 2 business model. Ibig sabihin, hindi natin siya ma-applyan ng franchising, distribution, manpower, software, licensing. Napaliwanag ko na yung mga yan sa mga nauna kong video, search nyo na lang. Bakit? Hindi siya ma-applyan kasi reseller ka lang sa sari-sari store. Hindi ikaw yung may-ari ng produkto. Hindi tulad ng ikaw yung gumawa ng Banana Q, sa'yo yung recipe. Hindi tulad ng ikaw yung nagtahi ng t-shirt, sa'yo yung damit. Hindi tulad ikaw yung nag-compose ng kanta, sa'yo yung rights. Hindi mo, reseller ka lang sa sari-sari store kasi hindi ikaw yung may-ari ng produkto. At never magiging grocery store kahit lumaki ang sari-sari store. Dahil magkaiba sila ng business model. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin po siya. Na walang focus in one. Yes, kumita ako dyan pero hindi ko siya mai-scale up sa level 2 business model. Ilang taon din akong kumita sa sari-sari store. Banana Q lang ang tinda mga kanegosyo. Una, ikaw may-ari ng recipe. Ikaw yung nag-create. Focus in one. Itinda mo siya sa market ng mayaman. Tinda mo siya sa BGC. So makapag-mark up ka ng malaki. Ngayon pwede ka nang kumuha ng distributor. Alam niyo nagtitinda ng taho. Hindi kumuha ka ng mga vendor ng Banana Q. Papwesto mo siya dito papwesto mo siya sa Cubao, sa Quezon City, sa Manila. Exage lang 'yun ha. O kaya bawat street sa inyo, papwesto niyo yung nagtitinda ng Banana Q nyo, yung makukuha nyong vendor. Parang sa taho, kanya-kanya silang pwesto, distribution. At hindi mo sila papasahurin. Nakadepende yung kita nila kung magkano yung benta nila sa isang araw. Ang advantage kapag naka-focus in one ka, hindi ka hirap ma-identify ng customer mo kung ano yung tinitinda mo. Kung Banana Q lang, wala nang kamote Q, wala nang turon, focus lang sa Banana Q. Kahit may maghanap ng turon, ituro mo sa kabila, doon po may turon. Kung may maghanap ng kamote Q, turo mo sa kabila, doon may kamote Q. Dito Banana Q lang. Panindigan nyo mga kanegosyo. Malugi ka man, magpalit ka naman ngayon ng panibagong produkto, kamote naman itinda mo. Kasi kung magdadagdag ka ng produkto, malulugi ka lang, ma-out of focus ka mga kanegosyo. Ang mahirap sa mga naluluging negosyante ngayon, nag-iisip kung anong idadagdag nila. Akala nila ayun yung solusyon. Mali mga kanegosyo. Pagkos magbawas ka ng produkto dahil ang dami mong binibenta ang tinitinda. Kaya kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, scale up yung negosyo mo sa level 2 business model, hanapin ang community ng mayaman. Panghuli, kailangan na natin gumawa ng original content. Dahil kasama na sa trabaho natin yan bilang negosyante. Kung matanda ka na, utusan mo yung paggawa ng original content ha. Utusan mo yung anak mong bunso, anak mong bata, pamangkin mo, videoan ka araw-araw, i-post sa social media. Ayun na yung pinaka-marketing mo sa negosyo mo. At kung umabot ka sa dulo na video na to, nagpapasalamat ako. Type mo naman sa baba, gusto ko lang malaman yung tumatapos ng video ko. Comment ka naman, Banana Q. Heart mo na rin to, subscribe ka na rin sa akin. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagkalugi or struggle, huwag niyong kakalimutan na mag-pray kahit anong religion natin. Follow nyo na rin ako sa FB, YT, TikTok, bossjepoy.pastrana.tv. Peace.